Magigiting na mga ina na nandito ngayong umaga. Purihin po ang Diyos sa ating pong mga kanya-kanyang buhay, sa Kanya pong ginawa, na pawang mabubuti, magaganda, para po sa ating lahat. Tayo pong lahat ay tumayo, sama-sama po natin siyang purihin, pasalamatan, itanghal po sa umagang ito, habang tayo maawit ng papurit, pasasalamat para sa Kanya. Tunay nga na kay ganda ng umaga, pagkat sa lahat ng panahon, at sa lahat ng oras, ang Diyos natin ang ating kapiling na nanatiling tapat at sapat sa buhay ng bawat isa. Sabay-sabay po tayong umawit. Itaas natin ang ating mga tinig, ang ating mga kamay para sa ating banal na Panginoon. Hallelujah! Purihin ka, O Diyos. Kay ganda ng umaga! Kay ganda ng umaga, sa piling ng Diyos na mapagpala. Kay ganda sa piling ng Diyos na mapagpala. Minsan pa, kay ganda ng umaga. Sa piling ng Diyos na mapagpala. Kay ganda ng umaga. Sa piling ng Diyos na mapagpala. Kabutihan niya'y hindi nagbabago. Pangako niya sa atin ay totoo. Pagkat kasama siya, halina, purihin siya. Minsan pa, sabihin natin, kay ganda ng umaga. Sa piling ng Diyos na mapagpala. Kay ganda ng umaga. Sa piling ng Diyos na mapagpala. Minsan pa, kay ganda ng umaga. Sa piling ng Diyos na mapagpala. Kay ganda ng umaga. Sa piling ng Diyos na mapagpala. Kabutihan niya'y hindi nagbabago. Pangako niya sa atin ay totoo. Di dapat makapagkat kasama siya. Halina, purihin siya. Kabutihan niya'y hindi nagbabago. Pangako niya sa atin ay totoo. Di dapat makapagkat kasama siya. Halina't purihin siya. Minsan pa, sabihin po natin, kay ganda ng umaga. Sa piling ng Diyos na mapagpala. Kay ganda ng umaga. Sa piling ng Diyos na mapagpala. Minsan pa, sabay-sabay nating sabihin, kay ganda ng umaga. Sa piling ng Diyos na mapagpala. Kay ganda ng umaga. Sa piling ng Diyos na mapagpala. Kabutihan niya'y hindi nagbabago. Pangako niya sa atin ay totoo. Di dapat makapagkat kasama siya. Halina't purihin siya. Kabutihan niya'y hindi nagbabago. Pangako niya sa atin ay totoo. Di dapat makapagkat kasama siya. Halina't purihin siya. O kabutihan. Kabutihan niya'y hindi nagbabago. Pangako niya sa atin ay totoo. Di dapat makapagkat kasama siya. Halina't purihin siya. O kay ganda ng umaga. Sa piling ng Diyos na mapagpala. Kay ganda ng umaga. Sa piling ng Diyos na mapagpala. Kay ganda ng umaga. Sa piling ng Diyos na mapagpala. Kay ganda ng umaga. Sa piling ng Diyos na mapagpala. Sa piling ng Diyos na mapagpala. Sa piling ng Diyos na mapagpala. Hallelujah! Tunay nga, Panginoon, na ang bawat araw, umaga ng aming pong mga kanya-kanyang buhay,
Ito po ay puno ng ganda, Panginoon, puno ng sigla, O Diyos. Dahil Ikaw ang Diyos na meron ng bawat isa, Panginoon, na lagi namin kasama, lagi nandyan para sa bawat isa sa amin. Hindi mo nga po kami pinapabayaan at iniiwan, O Diyos. Sa lahat ng panahon, sa lahat ng oras, Ikaw po ay amin pong kapiling, O Diyos. Hallelujah! Salamat sa kagalakan, Panginoon, at sa umagang ito, patuloy kami aawit ng puno ng kasiglahan, Panginoon, at pasasalamat para sa iyong banal na pangalan. Ikaw lamang, O Diyos, ang pupurihin at sasambahin, Ama. Oh, hallelujah! Hallelujah, Jesus! Ang puso ko'y puno ng sigla, Jesus, basta't kasama kita. Lalong gumagaan ang bawat umaga. Sa paglubog ng araw, papuri ko'y isisigaw.
Salamat po, Panginoon, na sa bawat oras kami ay patuloy mong sinasamahan, Panginoon. Ikaw ay lagi nandyan para sa bawat isa sa amin, Panginoon. At sa oras na to, Panginoon, sa pamamagitan po ng mga awiting ito, ng mga papuring ito, Panginoon, nandun ang aming pagpupurit, pagsamba at pasasalamat, Panginoon. Dahil kay dakila, nararapat na luwalhatiin, Panginoon, ang iyong banal na pangalan, ang iyong kataas-taasang pangalan, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa pagkakataong ito na minsan pa kami nagkatipon, Ama, upang itanghal ka at pasalamatan, awitan, Panginoon. Sa iyo ang aming pinakamataas na papuri, nasasalamat at pagdakila, O Diyos. Pupugay ang inaalay ng mga anghel at nilikha, isang tinig ng malugod na pagsamba. Banal ang banal ang Panginoon. Alleluia, purihin ka, dakilang hari, luwalhatiin ka, makapangyarihan, kataas-taasan, ikaw ang Diyos magpakailanman. Ang bawat oras, walang hanggan, pagpupugay ang inaalay ng mga anghel at nilikha, isang tinig ng malugod na pagsamba. Banal ang Panginoon, banal ang Panginoon. Alleluia, purihin ka, dakilang hari, luwalhatiin ka, makapangyarihan, kataas-taasan, ikaw ang Diyos magpakailanman. Alleluia, purihin ka, dakilang hari, luwalhatiin ka, makapangyarihan, kataas-taasan, ikaw ang Diyos magpakailanman. O lalasing alleluia, purihin ka, dakilang hari, luwalhatiin ka, makapangyarihan, kataas-taasan, ikaw ang Diyos magpakailanman. Minsan pa, alleluia, purihin ka, dakilang hari, luwalhatiin ka, makapangyarihan, kataas-taasan,
Yes, Lord, dakilat banal. Aman Diyos na aming dinadakila sa araw na ito. Muli hatid namin ang aming pinakamataas na pasasalamat at pagpupuring handog o Diyos sa pamamagitan ng mga awiting handog namin sa iyo. Salamat o Diyos sa pagmamahal mo na patuloy at palagi naming nararanasan. Patuloy na dumadaloy sa buhay ng bawat isang anak mo o Diyos. At sa lalo't higit o Diyos sa umagang ito, isang mataas na pasasalamat ang muli naming alay o Diyos, na muli ikaw ang aming pinili sa sandaling ito o Diyos. At lalo't higit Panginoon sa gawaing ito, sa bahay-sambahang ito, tanging pangalan mo lamang ang aming nais maitaas at maitanghal sa dakong lugar na ito. Salamat Panginoon na sa araw na ito, sa sandaling ito o Diyos, muli mong inihanda ang puso ng bawat isa sa amin. Ginawa mong dalisay, Panginoon, at binuksang muli upang sa pagkakataong ito, Panginoon, muli kaming tumanggap ng salita mong ihahayag sa amin sa araw na ito. Salita mong buhay, salita mong kataas-taasan na siya naming pinananahanan sa bawat oras ng aming buhay. Kaya nga po, Panginoon, salamat sa banal mong Espiritu na patuloy na sumasa amin upang sa gayon, Panginoon, ang salita mo ay patuloy na dumaloy sa buhay ng bawat isa sa amin. Itinataas namin, Panginoon, ang buong gawaing ito na ikaw lamang, Panginoon, ang aming mapapurihan, mapasalamatan at madakila. Ang lahat ng ito, O Diyos, ay aming samot dalangin sa tanging pangalan mo, Jesus. Amen. Sa bawat araw, biyaya mo ay laging nararanasan. Walang oras na kami pinabayaan. Bawat sandali, ikaw ay nariyan, tapat kang ang tunay. Sa bawat araw, pag-ibig mo ay laging nararanasan. Walang oras na kami iyong iniwan. Bawat sandali, ikaw ay nariyan, tapat kang ang tunay. Kaya naman, O Diyos, wala kaming ibang nais, kundi ang ibalik sa'yo ang lahat ng pagsamba. Walang hanggang papuri sa'yo iaalay, walang hanggang pasasalamat sa'yo ibibigay. Napakabuti mo, Diyos, sa aming buhay. Mula noon hanggang ngayon, di ka nagbabago, tapat kailan pa man. Minsan pa sabihin po natin sa bawat oras, O Diyos, pag-ibig mo ay lagi naming nararanasan, Panginoon. Salamat po. O salamat po, Ama. Sa bawat araw, pag-ibig mo ay laging nararanasan. Walang oras na kami iyong iniwan. Bawat sandali, ikaw ay nariyan, tapat kang ang tunay. Kaya naman, O Diyos, wala kaming ibang nais, kundi ang ibalik sa'yo ang lahat ng pagsamba. Kaya naman, O Diyos,
lahat ng pagsamba. Walang hanggang papuri, sa'yo'y aalay. Walang hanggang pasasalamat, sa'yo'y bibigay. Napakabuti mo, O Diyos, sa aming buhay. Mula noon hanggang ngayon, di ka nagbabago. Walang hanggang papuri, sa'yo'y aalay. Walang hanggang pasasalamat, sa'yo'y bibigay. Napakabuti mo, O Diyos, sa aming buhay. Mula noon hanggang ngayon, di ka nagbabago, tapat kailan pa man. Kaya naman, O Diyos, kaya naman, O Diyos, wala kaming ibang nais, kundi ang ibalik sa'yo ang lahat ng pagsamba. Kaya naman, O Diyos, wala kaming ibang nais, kundi ang ibalik sa'yo ang lahat ng pagsamba. Walang hanggang papuri, sa'yo'y aalay. Walang hanggang pasasalamat, sa'yo'y bibigay. Napakabuti mo, O Diyos, sa aming buhay. Mula noon hanggang ngayon, di ka nagbabago. Walang hanggang papuri, sa'yo'y aalay. Walang hanggang pasasalamat, sa'yo'y bibigay. Napakabuti mo, O Diyos, sa aming buhay. Mula noon hanggang ngayon, di ka nagbabago. Mula noon hanggang ngayon, di ka nagbabago. Mula noon hanggang ngayon, di ka nagbabago, tapat kailan pa man. Oh, ika'y tapat, O Diyos, tapat kailan pa man. Oh, we bless your name, Abba Father. Thank you, God. Oh, thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Salamat, Panginoon, minsan pa sa pagkakataong ito na kami nagkatipon upang pasalamatan ka, sambahin ka, dakilain ka, O Diyos, sa pamamagitan ng mga awiting ito, Panginoon. Sa iyo namin patuloy na binabalik ang aming pinakamataas na papuri at pasasalamat, O Diyos. O, ika'y dakila, O Diyos, ika'y mabuti at tapat, Panginoon, sa lahat ng panahon, sa lahat ng oras. Tunay nga na hindi ka nagbabago, ang iyong kabutihan, katapatan, Panginoon, kabanalan at kadakilaan, Panginoon. Salamat na ikaw ang Diyos na meron ng bawat isa, Panginoon, ang aming dakilang Ama, ang aming dakilang Panginoon, na kahit kailan na hindi kami iiwan at hindi kami pababayaan. Minsan pa, salamat, Panginoon. O salamat po, Ama. Papuri, O Diyos, pagsamba at pagdakila sa iyong banal na pangalan. Hallelujah! Hallelujah! Magandang umaga po sa ating lahat. Purihin po ang ating Panginoon.
Sabihin mo sa katabi mo, good morning. Alright. So, lahat po ng nanay, happy Mother's Day po sa inyong lahat. So, tayo po magpatuloy sa ating patuloy na pinag-aaralan. Sino po yung first time namin nakasama dito? Pwede po taas ang kamay. First time, yan. Si nanay, dalawa. Meron tayong welcome po sa Christ Faithful Servant Ministries. Welcome po kayo dito. Anytime na gusto niyo pong pumunta, pwede po. Pag weekdays po, ito po ay cafe. Pagka, hindi ba? So, laruan. So, every Sunday, we just simply enjoy, the Word of God, no? Na ating, nainitan kayo, tama lang. Nainitan. Anong temperature ng Baka mahina yung temperature. Tingnan nga yung temperature sa controller. Ma'am Ron, nandiyan sa controller. Ano siya? Okay. Siguro, 60. 16. Sige, mahina ba yung mic? Malinaw po. Mahina daw, Kuya Romel. Ayan. Malinaw na po. Ayan, Kuya Leon, okay na? Ayan. Kahit di nyo ako nakikita, basta naririnig nyo ako, okay yun. Sige po. So, we are in our 4th month of the year 2025. Na po, ang tema natin for this year 2025, yan po, rightful focus. Ibig sabihin, tamang pagtuunan ng pansin. And this topic is so general in nature. Kaya nga, binreak down natin siya into monthly topic, monthly sub-theme na sinasabi natin. At yung January, God's Extravagant Goodness, siguro mamememorize nyo na yan, until matapos ang taon. Tapos, February, God's Extravagant Love. And March is God's certain provision. Meaning to say, the provision of God is certain. And this month of, tama, meron pa, April, April? God's finished work. Yung mga natapos na ng ating Panginoon, pag natapos na, huwag na nating gawin. Huwag na nating isipin pa kung hindi ang Diyos na yung gumawa. And for this month of May, it's God's mindful thoughts. Sa una, medyo technical in nature sa mga estudyante, sa mga bago lang. But, ibig sabihin ng mindful, pinagtutuunan mo ng atensyon. Pinagtutuunan mo ng pansin. If you are mindful of these things, ibig sabihin, kung binibigyan mo ng pansin yung mga bagay na ito, that is being mindful. You care for it, pinahalagaan mo siya. But this time, you have to be mindful on the thoughts of God. Pahalagahan mo kung ano ang kaisipan ng Diyos. And as we go on this topic, hindi lamang yung salita o kaisipan ang nagiging powerful, it will translated into words. And then that word, it will become a reality sa ating mga kanikanyang buhay. But everything, it all started in thoughts sa pamagitan ng kaisipan. And ang title natin for this na titingnan natin sa God's mindful thought, yung nakatataas o nakakahigit ang kaisipan ng Diyos. Okay. Alam mo ba na napakadaling magdesisyon kapag alam mo ang kaisipan ng Diyos? Yes? No? Kaya lang tayo nahirapan magdesisyon. Una sa lahat, hindi natin alam anong pipiliin natin. Of course, between good and bad, you always choose what is good. Paano kung between good, better, and best? Siyempre, you'll take the best. But what is the best? Okay? So, the right mindset and the right thinking, yung mapili mo, maisip mo ang kaisipan ng Diyos. Kapag kakaisipan ng Diyos, ito ay something na pinipili. Okay? At ito ay pinag-iisipan. At pwedeng ang kaisipan mo maging kaparehas ng kaisipan ng Diyos. Okay.
So therefore, pagka ikaw ay nag-iisip, sometimes it comes naturally. Halimbawa, sapat na yung tulog mo, hindi ka na mag-iisip para gumising ka. Automatic ikaw ay gigising. Okay. Ibig sabihin, it dictates sa iyong mga physical na kaanyuan sa magitan ng pag-iisip. Okay. Paggising mo sa umaga, hindi mo na iisipin, mag-isip ka pa, maghilamos kaya ako. Di ba? Maliligo kaya ako, no? Siyempre, pero kung sanay ka ng punas-punas, edi wag ka nang maligo. Okay din. Wet wipes. Ako kasi palagi akong maraming baon na wet wipes eh. Lalo na pagka yung oras na wet wipes na lang, di ba? Parang nagmamadali ka, so on, so on. Ano. So yung mga nagwe-wet wipes dyan, alam yung ano, yung ibig ko sabihin na mahilig lang sa wet wipes. Hilamos, wet wipes, bago matulog, ano, wet wipes, punas-punas. Okay. Yung iba kasi baka daw mapasma. Depende sa ano, sa katawan ninyo. Ano. Ako kasi nasanay sa mga oras-oras. Ano. Pag naglaro ako, hindi ako ligo kaagad. Meron akong 20 minutes to cool down. And then after cool down, lumagpas ako ng 20 minutes, hindi na ako maliligo. Kasi maapektuhan yung ano, yung katawan, parang masakit sa katawan. Hindi naman ako kaagad ligo. So, ibig sabihin, magkakaiba. Ako kasi yung body chemistry ko ngayon, pag pinawisan ako, naglaro ako, in 20 minutes dapat maliligo ako. Eh, pagka hindi ko na malayan, anong oras na ba? Lumagpas na yata. Oh, wet wipes na lang, hindi na ako liligo. So, kaysa naman na pahirapan mo ang iyong katawan. Alright. Ngayon, yung it's easy to make decision pagka alam mo ang kaisipan ng Diyos. No? Siya ay nangungusap sa iyo sa bawat sandali ng iyong buhay. That is God. No? Sometimes hindi tayo makapaniwala ng Diyos pala ay nangungusap sa ating mga kani-kaniyang buhay. Okay? Now, let me share you a verse na makikita mo, nangungusap nga ang Diyos. Nangungusap talaga ang Diyos sa atin. Okay? Kaya lang kung minsan, baka magkaiba yung paano mo marinig ang Diyos at saka paano ko marinig ang Diyos. Okay? But the truth is, kung naniniwala kayong may Diyos, nanalangin nga kayo eh. Lahat ng nananalangin, taas ang kamay. Amen? Alos lahat tayo nananalangin. Whether na ito bago matulog, pagkagising, bago kumain, you pray. Bakit ka nananalangin? Kasi alam mo may Diyos. Amen? Kung nananalangin ka, walang Diyos, nananalangin ka pa. It's all useless. Ngayon, pag nananalangin ka, kung hindi ka naririnig ng Diyos, huwag ka na rin manalangin. Hindi ka naman naririnig eh. Sayang. Okay. Pero alam mo, naririnig ka. Kaya lang hindi ka sigurado, narinig nga talaga ako. Parang ganon. Then you try to look at your life, parang hindi ako naririnig ng Diyos. Parang yung mga dalangin ko hindi nangyayari. Parang yung mga dalangin ko hindi naisa sa katuparan. Nangungusap ba talaga ang Diyos sa akin? So those things, a big question, kapag ka ito ay hindi mo alam. Alright. But the truth is, nangungusap ang Diyos. Okay. When you look at the verse of John chapter 10, verse 27, ang sabi dito, ang aking mga tupa ay naririnig. In other translation naman, ang aking mga tupa ay nakikinig. Alright? Sa aking tinig, sabi niya, ang aking mga tupa ay naririnig. In other translation, English is here. No? In other translation, nakikinig, listen. No? Dalawa yung ginamit niya. One is listen, one is hear. No? So, different translation. Sa aking tinig. Okay. But, it doesn't end there. Ano siya? Semicolon. Ako, very particular ako when I read the Bible. Talagang tinitignan ko, very observant ako in terms of punctuation. And every symbol of punctuation, there is a meaning. Okay? Then, sabi niya, kilala ko sila. Ayan. Dito, Chris, meron pa, oh. At saka doon. Ayan. Dito, sa harap. Yan. Sige. Sige. Sa aking tinig, sabi niya. And then, kilala ko sila. Okay. Which is good, Kilala ko sila, in translation in English is know. At sumusunod sila sa akin.
Okay? So, kilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Okay? Sino yung yung may kilala sa atin? Meaning to say, ang Diyos ang siyang sinabing, kilala ko sila. Okay? And at the same time, sabi niya, sumusunod sila sa akin. Now, there are two words, no? Naririnig at saka kilala. Tayo, yung sheep dito, yung tupa dito, considered as tayo na naniniwala. Okay? Ibig sabihin tayo, na mga tupa, naririnig at nakikinig tayo. Pero merong naririnig, pero hindi nakikinig. Di ba merong ganon? Ibig sabihin, narinig niya, pero hindi nakikinig. Di ba? So, two different things. Iba yung narinig mo sa nakikinig ka. Okay. Diba sinabi ng nanay mo, "Oh, Lisel, bili ka naman ng suka." Ha? Sabi nga, hindi niya narinig yun. So, ibig sabihin, ayaw niya lang sumunod. Pagka gano'n, Di ba? Aro, katabi mong nanay mo. Di ba? Pero yung iba naman, matindi. Hindi pa sinasabi, alam na. Ibig sabihin, nababasa na yung gusto ng nanay. Sabi, alika, alam na kaagad. Ibig sabihin. Pero yung iba naman, normally is, narinig and then ito'y dinigest niya, ibig sabihin to ay nakikinig. Say, for example, this word, maaaring naririnig niyo ako, pwedeng hindi kayo nakikinig. Maaring naririnig niyo ako, pero nakikinig kayo. So, walang nakakaalam nun, kundi ikaw. Huwag kayong magalala. Kaya nakikinig kayo sa akin, hindi kayo nakikinig. Hindi ko po alam. Ayan, bahala na kayo kung nakikinig kayo o kaya hindi kayo nakikinig. But one thing for sure, pag nakinig ka, meron kang daladalang baon sa iyong puso. Alright. Ngayon, yung naririnig, nakikinig sa tinig, ay tumutukoy sa pag-unawa at pagkilala sa mga kaisipan, turo at pangungusap ni Jesus. Okay? Alam mo, pag nakikinig ka, pagka yung pinapakinggan mo, inuunawa mo, nakikinig yon. Okay? At yung nakikinig, mayroong nananatili sa puso. Alam niyo yung parable of the sower, di ba? Yung nakikinig, mayroong naitanim sa daanan, batuan, o kaya naitanim sa matabang lupa na hindi matabang tao, no? Matabang lupa. Okay. So, yun ang ibig sabihin ng naririnig tsaka nakikinig. Nandun yung may pangunawa. Pagka naintindihan mo, inunawa mo, maganda, you take it, kinilala mo. Okay? Yung pangungusap na ito ay iyong narinig. Ngayon, hindi naman kinakailangang isang pisikal na tinig na maririnig mo ang Diyos. Sino dito yung nagtanong sa Diyos, sumagot ang Diyos ng literally? Audible voice. Lord, tulungan mo naman ako. Lord, pahingin pera. Eto. Oh, di ba? Ganun ba ang Diyos? No? Yung nanalangin ka, narinig ko talaga ang Diyos eh. Di ba? Marami yan sa mga sabi niya, hindi, sinabi ng Panginoon, tatakbo daw ako eh. Okay. Siyempre, pag sinabi ng Panginoon, tatakbo ka, mananalo ka. O yan, di ba? So, kung minsan, tawag nito, nako-compromise nila yung pangungusap ng Diyos. Pero kung talagang bumulong sa bagay, you cannot question na, hindi. Ang Diyos ang nagsabi sa kanya, mahal ko ibang question ninyo na hindi yan sinabi sa inyo ng Diyos. Sinabi nga, alam mo pa sa akin. Di yari ako, di ba? So, you are accountable whether narinig mo ang Diyos o hindi mo ito narinig. But the truth is, ang Diyos nangungusap. But in our generation, pero hindi ko dinidiscount ang milagro ng Diyos, hindi na nangungusap ang Diyos on an audible voice. Parang strong statement. Pero, hindi ko dinidisregard the miraculous way of God that God is speaking to you. But in our generation, God is not speaking anymore in an audible voice. He speaks to us through impression of the Holy Spirit that is already in our heart. On this generation. Say yes. Kasi pag ang Diyos,
mangungusap siya sa iyo ng audible, baka hindi ka mabless, matakot ka. Nagsalita ang Diyos, Lalo na nalalangin ka, madilim. Baka matakot ka, hindi ka matuwa, di ba? Meaning to say, pag natatakot ka, hindi yan nakaka-bless. O meaning to say, that is not anymore yung normal na kapahayagan ng Diyos. Ang normal na kapahayagan ng Diyos, God impressed us in our heart. Nangungusap siya sa ating mga puso, kaya nga, tinatanggap natin ang Panginoon sa ating puso, which is the Holy Spirit, for what purpose? Upang sa gayon, ang Diyos dito siya mangusap sa ating mga kanikanyang puso. Amen po. So, ibig sabihin, meron itong spiritual na connection. Yung pangungusap ng Diyos sa tao at saka ang tao sa Diyos. Okay. And then, yung isang word naman na makikita natin yung kilala ko sila. Sino nagsabi niyan? Ang Diyos. Diba? Ang sabi niya, kilala ko sila. Okay. Ibig sabihin nito, naunawaan tayo ng lubusan ng Diyos. Kilala ko sila. Okay. Ibig sabihin, alam tayo ng Diyos. Naunawaan tayo ng Diyos. Alam yung pagkatao natin ng ating Panginoon. Yun ang sinabi niya na kilala ko sila. Ibig sabihin, ganon ang katatayuan natin sa Diyos. In fact, sabi natin last Sunday, merong iniisip ang Diyos at ang iniisip ng Diyos palagi ay ikaw. At kailan ka iniisip ng Diyos? Ngayon. That is God. Meaning to say, sa oras na ito, hindi ka mawaglit sa isipan ng ating Panginoon. Magtatanong ka, bakit ganon? Yan dami-daming tao. You cannot discount yung kayang gawin ng Diyos. Kaya nga Diyos siya eh. Kung ikaw, kung ang anak mo 5, hindi mo maisip lahat yan, sabay-sabay. Diba? Isa-isa lang. Pero sa Diyos, hindi. That's why He's God. Diba? Ibig sabihin, kaya niyang isipin isa-isa. And that isa-isa, isa ka doon sa iniisip ng ating Panginoon. Amen. Now, sigurado ako ngayon na meron kayong iniisip. Amen po. At meron kayong iniisip na tao. Sigurado ako. Pero, sigurado rin ako, ang iniisip niyong tao, kilala nyo. Meron po ba kayong iniisip na di nyo kilala? Lahat ng iniisip ninyo, sigurado po ako, kilala nyo. Hindi ko lang masabi anong pangalan. Pero, kilala nyo. Yes. Ibig sabihin, lahat ng iniisip natin ito ay kilala nyo. Well, kung meron mang sumasagi sa iyong isipan, minsan-minsan lang, but nothing is personal to that person. Kasi lang siya sumasagi lang siya Parang may nasa lubong ka, kumusta ka na? O naisip mo siya on that moment. Pero yung nasa lubong mo na yon, hindi mo palaging iniisip. At ang palagi mong iniisip, yung palagi mong nakikita. Palagi mong isip yung nakikilala mo. At wala kang iniisip na hindi mo kakilala. Say yes. Ngayon, kung palagi mo na itong iniisip, na kakilala mo, para nating sinabing, ang taong ito'y mahalaga sa iyo. Amen? Ngayon, pag hindi mo iniisip ang asawa mo, pag hindi mo iniisip yung mga anak mo, hindi sila mahalaga sa iyo. Pero kapag iniisip mo, pero na lang pagka nawala na, wala ka na magagawa nun. Napabaling ako kay Ate Telma, wala ka na magagawa. It's that end. Pero, lahat ng iniisip mo, nakikilala mo, mahalaga sa'yo. Iniisip ka ng Diyos. Amen. Hindi lang sa kakilala ka ng Diyos, iniisip ka niya, kung hindi, mahalaga ka pa sa ating Panginoon. Now, since today is Mother's Day, paano kaya mag-isip yung mga nanay? Kanina habang piniprepare ko yung message na to, paano ko kaya maipapasok yung Mother's Day in my message? Mabait ang Diyos. Hindi naman sinasabing naipilit. Kung hindi, nahiyakma. Okay? Paano ba kaya mag-isip
ang isang nanay. Let's think of a mother. Lahat ng mother, taas ang kamay ng mga nanay. Ayan. Ilan ba yung nanay natin ngayon? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ate Marina, nanay ka? 13? Sorry. 13, 14, 15. Sino pa? Ate Edith, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Hindi pa. Sobra. Okay. Sabi ni Mama, mahirap magbilang. Papuntay na lang daw natin dito sa harap. Ayan. So lahat po ng nanay, tuturuan ko po kayo mamaya paano kayo mag-isip. At alam ko po kung anong inyong iniisip. Pero maganda ngayon po, punta po muna kayo dito sa harap. Ayan. Lahat po ng nanay, punta po kayo dito sa harap. Ayan. Oo. Sige po. Sige po. Mamaya, si Lisel ang panuto natin dyan. Okay. So, yung iba, pwede pong nakatayo doon. Yan. Asya. Yan. Basta pagkasya nyo lang po ang inyong nanay. Pero pa po dito, ba't tayo yung tumabi kay Juning? Juning, baba ka ng konti. Baba ka ng konti. Yan, malaki ka na eh. Yung malalaki, yung maliliit, malalaki sa harap. Yan, yung maliliit, akyat ng konti. Oh, dito pa po kayo. Dito pa po. Ayan. O yan. Oh. Yung hindi nanay at gustong maging nanay, ayan. Alright. O, tingnan nyo. Ayan. Oh. Ayan. Alright. So, ilan yung nanay pala natin ngayon? Dito, akit kayo dito. Meron pa. April, dito ka. Hindi ka makita. Ayan. Si Lola. Saan si Lola? Si Lola. Si Lola. Si Lola, wag niyong hanapin. Ayan, si Lola daw. Okay lang. Mamaya na lang. Ha? 30 yung Dahil walang nanay. Okay, wala tayo. Hindi pa siya. Si Lola. Si Lola ni... Si Lola, mamaya na lang siya. Nahirapan siya. Ha? Sige. O si Tere daw, pinapakyat dito ni ano? Sino? Nanay ni Martin. Hindi, okay lang yan. Pag totoong nanay na sila. Okay. Si nanay ni Teacher Greg. Kala ko Sige si po, Lola ko ang hinahanap. Mag-pray po tayo. Sino? Okay. Wala nang hahabol na nanay at gusto pang maging nanay? Sige. So, napakahalagang papel po ang ginagampanan ninyo bilang isang nanay. Kaya, praise God, kayo po ay nakapunta sa lugar na ito. At tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa mga nanay na aming nakasama sa umagang ito. Salamat po sa kabutihan ng kanilang mga puso. At marami silang napagtagumpayan sa kanilang buhay sa iyong pangunguna. At ngayon, kung paano ikaw ay kanilang nakilala at naging bahagi na ng kanilang buhay, alam ko po, Panginoon, na ang mga bagay na kanilang ginagawa, hindi lamang para sa kanilang mga anak at maging sa kanilang mga kabiyak, kanilang kabuo, ito ay sila'y naging pagpapala sa bawat isa. At alam po namin, sa mga darating pang mga panahon at habang ikaw ay kanilang lubos na nakikilala at nahahayag sa kanilang mga buhay, lumilikha ka ng mabubuting bagay sa kanila sa pamagitan ng iyong salita na kanilang napapakinggan. At Panginoon,
malaya ka naming pupurihin, malaya ka naming pasasalamatan, at dahil ikaw ang siyang patuloy na naitataas sa kanilang mga buhay. Lord, we just simply want to bless them as you bless them, Lord, mightily in their lives, Panginoon. At mas lalo pa po silang higit na pagpapala at patuloy pang maranasan ang iyong masaganang kabutihan sa kanilang mga buhay. At patuloy kang maparangalan sa kanilang buhay sa lahat ng kanilang ginagawa. Hindi man namin mabanggit ang pangalan ng isa-isa sa kanila, pero salamat, Panginoon, at kilala mo po sila kung paano na kilala mo rin kami, Panginoon. At naniniwala po kami sa iyong pagkakilala sa amin. Palaging mabuti, palaging maganda ang pagkakilala mo sa bawat tao na lalong higit na kumikilala po sa inyo. Lahat ng papuri, pasalamat, binibigay po namin sa tanging pangalan mo, Jesus. Amen and amen. Sige po. Alright, so kulang yan. Ayan na lang, sige. Yan. Sige, ikaw na lang. Ikaw na lang. Sige po, i-bless po kayo ni Ma'am. Yan, okay. Thank you, Lord. Amen. So tayo po'y makakauwi na. Tapos na natin gawain. Okay na, meron na. Sigurado po kayo, lahat po nabigyan ha. Alright po. Okay. Si teacher ano na lang. Okay. Si Lola na lang. Si Mami Irader, siya yung ano. Yan. Alright. Sige po, tuloy po natin, no? Nawala, Kuya Blue. Yan, okay. Alam niyo ba na merong mga gawain sa pamilya na kadalasang naiuugnay sa nanay? Okay. So, nanay muna tayo ngayon. Next month yung Father's Day. May mga gawain na pampamilya
na kadalasan na naiugnay sa nanay. Pero, huwag muna yung mga negatibong sumasagi sa inyong isipan ngayon. Kasi ngayon ay araw ng mga nanay. Okay. So, hindi ko masyadong bibigyang diin yung mga negatibong sumasagi sa ating isipan. Kasi nga ngayon ay Mother's Day. Yung mga negatibo na parang si nanay, maingay sa bahay, si nanay, merong hinahanap, hindi makita, si nanay. Lahat na lang, inusisa. Si nanay, palaging nag-freeze kahit walang outline, parang gano'n. Hindi ko naman i-detalye, so binanggit ko lang, parang gano'n. So, no need to go in detail. O kaya naman, yung imahin na, si nanay, tagalaba, tagalinis, tagasaing, ano pa, tagaluto, madalas, tagahanap ng lahat ng nawawala sa bahay. Di ba? Pagka merong nawawala, tanungin mo si nanay, alam. Oo, di ba? Kapag mayroon nawawala, tanungin lang natin sila ang nasaan. Pero alam niyo po ba na kakaiba ang paglalarawan ng Biblia sa kaugnayan ng Diyos ng imahe ng isang nanay? Yung wag po kayong mag-alala, lahat ng binanggit ko na yon, hindi man lang nabanggit sa Bible. So, hindi binanggit, na mga negatibong, hindi naman natin sinasabing perfect, may mga negative pa rin, kagaya ng mga binanggit ko. Again, hindi ko na ulitin kasi narinig nyo na di ba? Kasi pagka negative, ayaw nyo naririnig yan. Gusto nyo laging positive thinking, positive na Parang gano'n. Now, ano ba yung mga paglalarawan, These are unique, Unique na paglalarawan ng Bible, na kaugnayan ng Diyos kung ano ang imahe ng isang nanay. Yung nanay, nandyan yung pangangalaga, pagiging caring. Diba? Mas maalaga ang nanay kaysa sa tatay. May tatay ba rito? Sabi ni Joe, hindi kaya totoo yan. Ay, hindi pala. Nandyan yung nanay, mas mas caring siya. Kaysa sa wag ko na ikumpara muna sa tatay. Yung nanay, nandyan yung palaging pagbibigay ng comfort. Nandyan yung pag-uwi ng anak, medyo disappointed na, anong nangyari sa'yo? Di ba? Pag tatay ko, ganyan-ganyan ka na naman dyan. Di ba? Parang magkaiba. Ang nanay, nandun yung it gives comfort. Nagbibigay siya ng kaaliwan, di ba? Ba, nadapa siya, ayusin natin, nasugat ka, sige, gamutin natin. Pag tatay iba, saan ako siya nagpupunta? Bakit ka? Tumiti si Toto. Yung nanay, nandun ang paggabay, nandun yung guidance na sinasabi natin paggabay, nandun yung guidance. Ginaguide niya. Sino matyagang parang anak makalakad? It's always the nanay. Di ba? Ibig sabihin, palaging kasama, alalalayan. Yung tatay nakatingin na lang dyan. Yung nanay, siya talaga yung nag-guide. And of course, yung nanay, palaging nandyan. Na minsan nakakalimutan na yung kanyang anak pala ay grown up na. Di ba? Palaging nandyan, uy, malaki na pala itong anak ko. Di ba? Parang nakakaligtaan natin na, ay, malaki na pala yung aking anak. Di ba? Di ba? Parang tawag nito, nay, parang gusto pang paliguan, Malaki na, nandun yung, palaging nandyan, di ba? Tawag nito, kung minsan nga, tawag nito, pag mag-CCR, nasanay na laging kasama. Nay, malaki na ako. Parang gano'n, di ba? So, nasanay kasi ang nanay, palaging, nandyan. Now, so ito yung mga nagbibigay, tawag nito, kaugnayan yung nanay, sa mga bagay na spiritual, lalo na sa salita ng Diyos. Sabi sa Isaiah, naghanap talaga ako ng verse sa nanay, Ayaw kong gamitin na yung mga common, Naghanap ako common, but there is a relationship with God. Isaiah
49 verse 15. Makakalimutan ba ng isang ina ang kanyang anak? So strong, ano? Gusto ko yung English, sabi niya. Can a mother forget the baby at her breast? Kaya kinuha ko yung English, nawala kasi yung baby at her breast. Sa bagay kasi pag tinagalog mo yung pangit, parang gano'n. Ang dati, di ba? Kaya tinanggal siguro sabi ko, kaya siguro tinanggal yan sa Tagalog, pangit. Pagka ito ay sa English nandun, pero sa Tagalog parang nawala. So, meron nga naman point kasi baka magkaroon ng ibang meaning kasi hindi maganda pagka tinagalog mo, di ba? Pwede rin naman dibdib, di ba? So, ibig sabihin, makakalimutan ba ng isang ina ang kanyang anak? Can a mother forget the baby of her breast? Sabi niya. Hindi ba niya pagmamalasakitan ang isinilang niyang sanggol? Yes. Amen, ano? Pero, susunod, sabi niya, maaring makalimot ang isang ina. But it's very rare. Hindi ganun ka-normal. No? Pero pwedeng mangyari. But look at kasunod. Pero ako, sino nagsasabi? Ang Diyos. Pero ako, sabi niya, hindi makakalimot sa inyo. Hallelujah. Amen. That's God. Di ba? Kung naramdaman mo yung pagiging nanay mo, palaging sabi natin kanina, palaging nandun yung pangangalaga, nandun yung pagbibigay ng comfort, nandun yung paggabay, palaging nandyan. That is nanay. Okay. Pero, sabi niya, ang tindi na sinabi niya, maaring makalimot ang isang ina. Okay. Pero, ako hindi makakalimot sa inyo. That is God. Amen. Kung matindi ang naramdaman mong pagmamahal sa iyong nanay, pero alam mo ba, mas matindi ang pagmamahal na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. Siyempre, yung nanay, iba talaga yung nanay. Pati nga sa mga halaga naming aso iba talagang nanay. Yung mga aso namin, nasanay na sila ngayon, kada darating ang sasakyan talagang sumasalubong na sila sa akin. Ganun. Kasi tingin nila sa akin pagkain. Kasi instead na ipagluto pa, binibili nila ng pagkain. Nakita ko parang mas mura pa. Pag hindi naman sa nagtitip, mas mura pa. Mabilis pa. Hindi ka na napagod. Bilhin mo na lang sila. Di ba? Nasanay silang ilang beses siguro. 1 beses, 2 beses nakabili ako. Imagine, naalala nila yon. Ngayon, kada darating ako, kahit wala akong dala, sinasalubong nila ako. Ngayon, pagka sumalubong sila, wala akong dala, nakikita ko yung mukha nila. Sabi niya, nandun sila sa sulok. Siyempre, ikaw naman, parang malungkot sila, di ba? Kung minsan meron ka kaya. Kaya tuloy ngayon, pagka nauwi ako, kahit pa paano may dala ako. Ayan. Minsan may dala ako, tinapay, malambot. Hindi pang inuyalunok. Sabi ko, bilis naman. Tapos napansin ko yung nanay, hindi nakakakain. Ang ginawa ko, sabay ko silang 3 sila. Nakaganon sila. 2 lang, tapos na yung nanay. Niluwa, binigay. Sabi ko, mas hindi talaga yung nanay. Aso lang yun. Di ba? Anong pinagkaiba ng aso sa tao? Ang tao, may espiritu. Ang tao at saka aso, pare silang may katawan at saka kaluluwa. Ang aso, wala lang espiritu yan. Kaya yung aso, may damdamin. Di ba? Pag sinipa mo, umiyak. Pagka niyakap mo, kinikis ka rin niya. There is this, soul, di ba? So, nandun yung pagmamalasakit. Di ba? Kaya ngayon, pag bibili akong pagkain nila, matigas. Siguro, sanay naman to sa buto. Binilang ko sila ng tinapay na bato. Yung putong bato. Putong putok, parang gano'n, di ba? Matigas. Nagngangat na sila. At tagal, at least yung nanay, nakakakain. Di ba? Kasi nakikita niya, kumakain na sila yung nanay, di kumakain din siya. Di ba? Pero pag malmot, talagang lunok ka agad, di ba? Ubus.
Ngayon talagang matigas. Eh di sige, ngat kayo dyan. Ang tagal nilang kumain. So, sabay-sabay, di ba? So, nakita mo na, paano mangalaga yung nanay. And I believe, nanay din kayo, alam nyo kung paano kayo mangalaga sa inyong mga anak. At hindi natin matatawaran ito, na nandun ang inyong pangangalaga. Pero, mas matindi ang pangangalaga ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen po. Ang pagmamahal at pangangalaga ng Diyos ay hindi natitinag at nagbabago noon at hanggang ngayon sa mga kumikilala sa Kanya. Yes. Kasi, you cannot appreciate God if you don't recognize God. Amen? Hindi mo ma-appreciate ang ginagawa ng nanay mo sa'yo kung hindi mo kinikilala ang ginagawa ng nanay mo sa'yo. Amen? Yung paborito niyong awit, nung isilang ka sa mundong ito, di ba? Laking tuwa ng magulang mo, di ba? You cannot appreciate the goodness of your mother kung hindi mo kikilalanin yung ginawa niya sa'yo. That's why today it's Mother Day, we acknowledge, we honor you. Hindi man namin kayo magulang. But if you are a mother, you are in the church, we take the privilege na kami ay inyong maging anak. Hindi ba kayo matuwa? Anak niyo ako? Para hindi kayo natutuwa na anak niyo ako. Amen. So, ito ay gaya ng pagmamahal ng isang ina sa kanyang anak. Pero ang pagmamahal ng Diyos, mas nakakataas pa dito. Okay. Now, madali ngayon na kilalanin yung pagmamahal ng Diyos. Bakit? Ikaw mismo nanay ka. Paano mo na ipapahayag ang iyong pagmamahal sa iyong mga anak? At madali mo ngayon maintindihan yung sinasabing pagmamahal ng Diyos. Di ba sabi niya kanina, maaring makalimutan ng mga nanay. Di ba sabi niya? Pero ako, hinding-hindi ko kayo makakalimutan. Woo. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya nga, when you go back to Isaiah 55 verse 9, anong sabi dito? Kung paanong ang langit ay mas mataas kaysa sa lupa, gayon din ang aking mga kapamaraanan at pag-iisip ay mas mataas kaysa sa inyo. Alright? Ngayon, kung titingnan natin yung talatang ito, para bagang mas malaki talaga ang pagkakaiba sa pananaw o kaisipan ng Diyos at sa kaisipan na pangunawa ng tao. Pagka titingnan mo siya, parang malaki ang pagkakaiba. Para bang sa unang tingin, talaga nga namang nakaangat at higit ang kahusayan ng Diyos, higit ang karunungan ng Diyos, higit ang kapamaraanan ng Diyos. Kung sa unang tingin, parang ganun natin titingnan. Kaya nga, alam mo ba na kung minsan, kapag hindi na maabot o hindi na kaya, anong ginagawa natin? Ang mga nangyayari sa buhay, hindi na kaya ang mga nangyayari sa buhay, sinasabi na lang sa sarili, magtiwala na lang sa Diyos. Di ba yung mga sitwasyon na parang hirap ng problema, tindi ng problema, sunod-sunod, di ba nga natatapos, meron ng parating, nakapila na kaagad. Diba? Ang hirap ng buhay. Diba? Yung mga bagay na hindi mo naintindihan, kaya tuloy nasasabi mo, talagang ganyan, magtiwala na lang tayo sa ating Panginoon. Now, there is a negative effect yung ganitong kaisipan. Para mo sinasabing, give up ka na. Di ba madalas pagka give up ka na, doon ka sa Diyos. Give up na, hindi na kaya eh. Diyos na lang. The same thing sa pasyenteng may sakit. Pag wala ng pag-asa, anong sabi ng doktor? Ipagpasa Diyos
na natin. Sabi ganun. Buti ganun ang sasabihin. Ang mahirap sa susunod sasabihin, tumawag na po kayo ng pare. Tumawag na po kayo ng pastor. Tumawag na po kayo ng magbibless. Tumawag na po kayo ng mananalangin. Isa lang ang ibig sabihin nito. Give up na. Diba? Pagka mga bagay na mahirap, mga bagay na hindi mo naintindihan, then you try to say, ipagpasyos na lang natin. Supposedly, dapat po hindi. Alright? Dapat po hindi. Instead, sa Diyos po kasi, palagi po tayong merong kapayapaan at saka pag-asa. Naalala nyo, preaching natin last Sunday? I came, sabi niya, ang aking kaisipan, di ba? Yung end, sabi niya, peace and hope and a better future. For I know the plans that I have for you. Ang ginamit ko, for I know the thoughts that I have for you. Thoughts of peace, thoughts of hope, and a better future. Okay. Ibig sabihin, ang kaisipan ng Diyos, ito'y nagbibigay ng pag-asa. Ang kaisipan ng Diyos, ito'y nagbibigay ng kapayapaan sa iyo. Kaya alam na alam mo, pagka ang kaisipan mo, talagang kaisipan ng Diyos, payapa ka. Amen? Alam na alam mo, pagka kaisipan ng Diyos, meron kang pag-asa. When you give up, that is not the mind of God. Pagka yung ayaw na hindi na kaya. Kasi, madalas, hindi naintindihan natin yung mga nangyayari na galaw ng Diyos sa ating mga kani-kanyang buhay. That is the problem. Hindi natin alam kung ang Diyos bang gumagalaw, ang Diyos bang kumikilos, o parang pinaghalo-halo na lang natin. Baka yan ay galaw ng Diyos yan. Kaya namatay siya, nilooban ng Diyos yan. Kaya na-aksidente siya, nilooban ng Diyos yan. Kaya namatay sa sakit, kalooban na ng Diyos yan. We try to mix everything. Pero kung titingnan mo, kung minsan, hindi galaw ng Diyos. Kaya nga napakahalaga na alam mo kapag ang Diyos talaga ang siyang gumagalaw. Kasi kapag ang Diyos alam mo siyang gumagalaw, payapa ka. Kapag ang Diyos ang alam mo ang siyang gumagalaw, ikaw ay merong kapanatagan. At mas malaya yung nating kinikilala at tinatanggap dahil alam natin ito ang galaw ng Diyos sa ating mga kani-kanyang buhay. Say yes. Ngayon, ang mataas na sinasabi niya ay, hindi ibig sabihin hindi natin maabot. Hindi yon ang sinasabi ng mataas, mas mataas ang kaisipan ng Diyos. Hindi ibig sabihin hindi natin ito maabot. Hindi ibig sabihin hindi natin kayang intindihin. Hindi ibig sabihin na hindi natin pwedeng malaman kasi nga ang Diyos masyadong mataas. Kung hindi ang sinasabing mataas na sinasabing ibig po sabihin nito, mas maganda, mas mabuti, mas nakahigit pa sa kayang abutin ng ating kaisipan. Yun ang sinasabing mataas na kaisipan ng Diyos. Diba? Yung nasa nanay kanina, diba? Makita mo, yung puso ng nanay. Pero, ang nanay, pwede niya makalimutan, sabi niya. Pero ang Diyos, kailanman, hindi niya makakalimutan. Meaning to say, mas mataas. Kung meron kang gustong mangyari sa inyong mga anak na mas maganda, mas mabuti, huwag kang mag-alala. Ang kaisipan ng Diyos, mas higit pa maganda sa iniisip mo. Amen. Kung meron kang plano sa iyong anak na mas maganda, mas maganda pa rin ang plano ng Diyos sa iyong iniisip. Amen. Kung meron kang mabuti, mas mabuti pa rin. That is higher. No? Ibig sabihin, nakakaangat yung kaisipan ng Diyos. Hindi ibig sabihin, hindi mo maabot. Kung hindi, mas maganda, mas mabuti, mas nakahigit ang kaisipan ng Diyos sa ating mga kanikanyang kaisipan. Look at 1 Corinthians chapter 2, verse 9. Anong sabi dito? Wala pang taong nakakita, nakarinig, o nakaisip sa mga bagay na inihanda ng Diyos para sa mga nagmamahal sa Kanya. Okay. Wala pa taong nakakita, wala pang nakarinig, nakaisip sa mga bagay na inihanda ng Diyos para sa mga nagmamahal sa Kanya.
take note, merong pangunahing pangangailangan, nagmamahal sa Kanya. Nagmamahal sa Diyos. Okay. Iba yung para sa nagmamahal sa Diyos. Pero ang Diyos, mahal niya lahat. Mabait, lapastangan, walang utang na loob, mahal ng Diyos. Pero there is something at stake na kumikilala at nagmamahal din sa Kanya. Amen. Kaya, tingnan mo, masama mabuti pag umulan, lahat basa. Amen. Pag naarawan, lahat naaarawan. Hindi ibig sabihin, uy, ako lang nagmamahal sa Diyos. Huwag niyong pasikatin ang araw sa iba. Ako lang. Hindi. Hindi pwedeng umulan. Oh, yung mga maulanan lang, yung mga mababait. Hindi naman. Di ba? Lahat. Ito ay naulanan. Well, God is good. But, iba, there is a special intended attention sa mga taong nagmamahal sa Diyos. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ngayon, hindi ito talata na nagsasabi na hindi pwedeng malaman, hindi pwedeng maabot ang mga bagay na kaisipan ng Diyos. Okay. Kasi sabi kanina na wala pang taong nakakita, nakarinig, naisip yung mga bagay na inihanda ng Diyos. Hindi naman ibig sabihin ito, hindi pwedeng malaman, hindi pwedeng maabot yung kaisipan ng Diyos. Kundi ang sinasabi nito ay imposibleng maunawaan ng tao ang kaisipan ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang sariling mga kakayahan at ng sa kanilang sariling pag-iisip. Okay. Kung gagamitin mo sarili mong kakayahan, sarili mong pag-iisip, hindi mo talaga maaabot ang kaisipan ng Diyos. Kaya nga yung sinabing hindi maabot, kaya hindi maabot, hindi talaga magtugma ang isip ng tao sa isip ng Diyos. Pero hindi naman ibig sabihin, hindi pwedeng mangyari. Hindi lang magtugma, maaring ngayon, pero habang inaalala mo, tinitingnan mo ang iniisip ng Diyos, nalalaman mo na ngayon ang kaisipan ng Diyos. Say yes. Ang Panginoon ay nagbigay na at gumawa ng probisyon upang makatanggap ng tinatawag nating supernatural na kaisipan. At ito ay nangangailangan ng kapahayagan mula sa Diyos. Okay. Dito mo na makikita na, ito ang kapahayagan ng Diyos sa akin. Ito ang pangungusap ng Diyos sa akin. Which is good. Nalalaman mo kung ano ang kapahayagan ng Diyos sa iyong buhay. Say yes. Ang bawat naniniwala ay maaaring makakuha ng kaisipan ng Diyos. Sa paanong paraan? Sa pamagitan ng paghahayag ng kaalaman ng banal na Espiritu. Alright? Sabi natin kanina, sariling kaalaman, hindi mo maabot ang kaisipan ng Diyos. Pero, sa gugusto na malaman, makuha ang kaisipan ng Diyos, sabi natin kanina, napakadaling magdesisyon kapag ito ang kaisipan ng Diyos, ang iyong pagdidesisyonan na pipiliin. Again, nasa inyo naman. Kung sabi natin na ang bawat naniniwala ay maaring makakuha ng kaisipan ng Diyos. Alam mo na rin lang na meron Diyos, bakit hindi mo kunin kung ano ang kaisipan ng Diyos at ito na rin ang ating magiging kaisipan. Sa paanong paraan? Sa pamagitan ng paghahayag ng kaalaman ng banal na Espiritu. At ano yon? Sinabi yun sa 1 Corinthians chapter 2, verse 10. Ngunit, ang mga bagay na ito, that pertains to kaisipan ng Diyos, ipinahayag na sa atin ng Diyos sa magitan ng Kanyang Espiritu. Look at that. No? Ipinahayag na sa atin. Ang alin? Ang kaisipan ng Diyos. Alright? Naipahayag na
sa atin. Nasaan ang kaisipan ng Diyos? It is already written in the Word of God. Okay? Lahat na nakasulat, kaya nga iniugnay natin yung nanay doon sa Biblia, doon sa mismong salita ng Diyos. Nandoon ang kaisipan ng Diyos sa mismong kanyang salita. Kaya nga sabi niya, ngunit ang mga bagay na ito, kaisipan ng Diyos, ipinahayag na sa atin ng Diyos sa pamagitan ng kanyang Espiritu. Take note, hindi ng ating sariling kaalaman, kundi sa pamagitan ng Holy Spirit. Okay? At yung Holy Spirit na to nasa atin. So, ibig sabihin meron tayong kakayahan ngayon na malaman natin, makuha natin yung kaisipan ng Diyos at ito na rin ang ating magiging kaisipan. Upang sa gayon sa buhay dito, hindi tayo nahirapan na makapagbigay ng tama at magandang desisyon na gagawin natin sa ating mga kani-kanyang buhay. Kasi nandun ang paggabay ng Banal na Espiritu na sumasa atin. Amen. Lahat po tayo ay merong Holy Spirit. Alright? Amen? At hindi mo na pinapanalangin ang Holy Spirit dumating. Nasa iyo na yung Holy Spirit. The day na kumilala ka, the day na niniwala ka, April, God's finished work, the Holy Spirit, ito ay nanahan sa atin. Alright? So lahat tayo nandun yung Banal na Espiritu. And sabi niya, sapagkat ang lahat ng bagay ay nalalaman ng Espiritu. Okay? Maging ang mga malalim na kaisipan ng Diyos. Alright? Lahat ng bagay, sabi niya, nalalaman ng Espiritu. Sino yon? Holy Spirit. Nasaan yon? Sa atin. Lahat ng bagay patungkol sa Diyos, alam ng Holy Spirit. Sino yon? Holy Spirit. Nasaan siya? Nasa atin. Okay? Sabi niya, maging ang mga malalalim na kaisipan ng Diyos. Ibig sabihin, ang Holy Spirit, ang siyang nakakaalam kung ano ang kaisipan ng Diyos. Hindi yung iyong sariling kaisipan. Kaya nga hindi mag-match kasi sarili mong kaisipan. Pero kapag ang nagpahayag yung Holy Spirit sa iyong kaisipan, malalaman mo kung ano ang kaisipan ng Diyos. At siyempre, dahil kaisipan ng Diyos, ito na ngayon ang pipiliin mo sa iyong buhay. Amen po. Lahat po na nakaunawa, magsabi po ng yes. Buti na lang, chapter 10, verse 10 to. Kasi yung verse 9, kung nag-end siya doon, sabi niya, wala pang taong nakakita, nakarinig, nakaisip ng mga bagay ni ng Diyos para sa nagmamahal sa Kanya. Kung nag-end na siya doon, paano? Ibig sabihin, parang nahang. Buti na lang, hindi tumigil ang talata doon. At dito niya pinaliwanag, meron siyang ngunit, di ba? Ibig sabihin, meron siyang further sinabi, ngunit. Kinonclude niya, ganon. Or else, pag wala to, lahat tayo nakangapa. Ano ba yon? Sabi niya, wala pang nakakita, hindi ko talaga makikita. Wala pang nakarinig, hindi ko talaga yan maririnig. Wala pang nakalam, hindi ko talaga yan malalaman. Kaya tuloy ang buhay natin, wala tayong alam sa mga bagay ng Diyos. Parang sinet aside na natin, we try to give up, but no. In verse 10, sinabi niya doon, ito ang gagawin para ito ay ating malaman. Say yes. Kaya nga sabi natin, hindi naman ito nangangahulugan na hindi tayo makakalakad o makakapamuhay sa karunungan ng Diyos. Magagawa natin ito kung hahayaan natin ang Banal na Espiritu na bigyan tayo ng tinatawag nating revelation, knowledge na sinasabi. Amen. Ibig sabihin, pwede tayong makapamuhay na gumagawa ng desisyon ayon sa kaisipan ng Diyos. Magagawa natin ito kung hahayaan natin ang Banal na Espiritu, bigyan tayong tinatawag na revelation knowledge sa wikang Banyaga. Question, ano ba yung tinatawag na kaalaman sa paghahayag? Pag tinagalog mo yung revelation knowledge, kaalaman sa paghahayag o yung tinatawag nating revelation knowledge. Okay. Ito ay hindi lamang intellectual na pangunawa sa salita ng Diyos. Magkaiba yun. Yung intellectual na pagkaunawa sa salita ng Diyos, naintindihan mo lang. Na ganun. Binasa mo, naintindihan mo. Parang nung nag-aaral tayo, di ba? Meron tayong reading comprehension. Tapos, binasa mo, naintindihan mo, opo, sagutin mo to. Sasagot mo, ibig sabihin,
Di ba may exam na reading comprehension? Parang ano yata yun, civil service, di ba? Merong reading comprehension. No? Tapos meron pa nga doon na iayos mo yung mga kwento, di ba? So ito yung nauna, i-arrange mo siya. Ito yung dapat itong number 1, number 2, number 3, number 4. Parang isasaayos mo. Meaning to say, you try to comprehend, no? Iniintindi mo yung mga bagay na nandun na nababasa mo. Hindi yon yung tinatawag nating revelation na knowledge. Kundi, ito ay isang spiritual na pangunawa, understanding, na nagmumula mismo sa Espiritu ng Diyos. Okay. Ibig sabihin, pag nagbasa ka ng word, naintindihan mo. Amen. Pero, sa binasa mo, merong kapahayagan nito sa iyong buhay. Yun ang sinasabi natin. Ibig sabihin, merong pangunawa, nagmula mismo. Hindi sa yung intellectual doon, kundi doon sa binasa. Kasi the Word of God is buhay yan eh. Pag binabasa mo yan, merong nangyayari sa buhay mo. Marahil yung iba, matagal na, bawa ako, hindi naman ako katagalan masyado. Ilang years na ba ako sa aking buhay na nakaugnay sa ating Panginoon? 1989 pa. Sabi niya, di ba? 89. Tawag ito, ilang taon na? Basta yan. Matt, Mamron, 25 plus 11. 36 years na pakikipag-ugnayan sa Panginoon. May bunga ba yung aking pakikipag-ugnayan sa Kanya? This is the byproduct. Kung ako ngayon, yung katatayuan ko ngayon, ito yung produkto ng aking pakikipag-ugnayan sa ating Panginoon. Hindi ko naman sinabing maging kagaya niyo ako kasi hindi niyo naman ako pwedeng tularan eh. There is uniqueness sa bawat isa sa atin. Ngayon, kumikilos sa pamagitan ng ating born again spirit. Naku, maraming allergic dito pag salitang born again. Ito ang pakahulugan lamang nito na yung espiritu ay nabuhay na muli. Kasi siyempre, pag in-English mo yung nabuhay na muli, di born again. Di ba? Kaya lang kasi kung minsan pag sinabing born again, naku, reliyon na naman yan. Naku, ibang sama na naman yan. Kahit ano pang kinaaniban mong samahan o reliyon, lahat ng tao kailangan may panganak muli ang kanilang espiritu. Hindi ibig sabihin, na ipanganak na muli ang iyong espiritu, magbabago ka na ng reliyon. Okay? Nasa'yo. Kung simula, paggising mo sa umaga hanggang paghuli ng ang pikit ng mata mo, yun pali ng reliyon mo, immaterial yung reliyon na yan. Ang importante, meron kang ugnayan sa Diyos. Amen. Importante, it is not your religion, it is not your group, it is not yung kinaaniban mo. Wala yan. Ang importante, meron kang ugnayan sa ating Panginoon. Kahit iba-iba man ang ating reliyon na kinaaniban, pero tayo nagsama-sama na meron tayong pagkilala sa Diyos. Amen. Ibig sabihin, lahat pala tayo ay merong born-again experience. Masakit lang sa tenga, ayaw mo marinig, baka akala mo isa na namang reliyon. Kung hindi, ito ay isang karanasan mo sa ating Panginoon. Na ang iyong espiritu, ito ay muli na namang nabuhay. Ngayon, bakit kailangan mabuhay? Kasi doon kikilos ang banal na espiritu na sumasa atin. Hindi lamang mga katotohanan tungkol sa Diyos, ngunit ang mga katotohanan ito ay nagiging buhay na buhay sa atin. Kaya nga, every time you see the scripture, may naririnig kayo ngayon. Ito ay katotohanan. Pansinin nyo, naging buhay na buhay sa inyo. Amen? Meron ka lang nabasang talata, para bang nagiging buhay na buhay sa inyo. Ibig sabihin, you receive a revelation knowledge. Di ba kanina na-relate nyo yung nanay, di ba? Anong kaugnayan ng nanay doon sa Biblia, di ba? Nakita natin ano yung naikumpara paano mga laga ang nanay sa anak. Tapos iniyakma yung ugnayan ng Diyos doon sa nanay, you feel something. Amen? Nakatanggap ka ng kakaibang kapahayagan. That is revelation knowledge. Sa pamagitan ng talatang iyon, naging buhay na buhay sa iyo. Parang sinabi ko sa inyo, ang nasa isip ng Diyos, bigyan kayo ng pag-asa. Ang nasa isip ng Diyos, bigyan kayo ng kapayapaan. Pinaniniwala naman, tinanggap mo. Ngayon, uuwi ka, punong-puno ka ng pag-asa. Amen. Uuwi ka na, meron kang kapayapaan.
Uwi ka na naramdaman mo at naranasan mo ang Diyos ang iyong buhay. Naging buhay na buhay sa'yo. Amen? Hindi yung narinig mo lang, nalaman mo lang, sinabi lang yan ni Daddy, layan, parang ganun. Pero hindi. Tinanggap mo, kinilala mo, pinaniwalaan mo, at dinala mo sa puso mo, uuwi kang magaan. Hallelujah. Kasi nagpahayag sa iyo ang Banal na Espiritu. Amen. Hallelujah. Jeremiah 10:23, dito na po ako matatapos. Nag-overtime ako. Anyway, matagal naman kayong tumayo dito, kaya okay lang na nag-overtime. 10 minutes. Jeremiah 10:23, dito na po ako matatapos. Ano sabi dito? Alam ko, Panginoon, ng aming buhay ay hindi naming pagmamay-ari. Amen. Tawag nito, paalala ang gamot sa nakakalimot. Okay. Ang buhay natin, hallelujah. Alam ko, Panginoon, sabi ni Jeremiah, ang aming buhay ay hindi naming pagmamay-ari. Hindi nga namin kayang mag-isip, magplano ng sariling buhay. Sabi niya, di ba? Ibig sabihin, hindi nating lubusan kontrolado yung ating buhay. Yes or no? Amen. Yes. No? Hindi nating lubusang makontrol yung tao, ang kanilang sariling buhay. Lalo na yung kanilang mga landas. No matter gaano kagaling, katinding nanay, kahit gaanong pagtuturo, pag-iingat mo sa iyong mga anak, you cannot control ang inyong mga anak. Amen? The same thing, nobody can control us. Okay. Other than when we submit it to God, meaning to say, you allow yourself na inahayaan mo ng Diyos ang siya nang mag-control sa iyong buhay, which is good. Kasi nga, sa totoo lang naman, yung mga buhay natin, hindi natin makontrol. Di ba, bigla ka na lang nagagalit. Oh, that shows, hindi mo makontrol. Ang sarili. Bigla ka na lang naiinis, di ba? That shows, hindi mo talaga makontrol ang sarili. Pero ngayon, unti-unti, hallelujah, nawawala. Bakit? Nag-uumpisa ka nang hinahayaan mo ng ang Diyos ang siyang mag-control sa iyong buhay. Kaya nga, ibinigay ang Espiritu para may bunga kang Saan yung bunga natin dyan? Meron kang self-control. Ngayon, magagalit ka na lang. Di ba? Talagang hampasan mo na, hindi tutuloy eh. Hindi tutuloy eh. Bakit? Nangungusap. Hallelujah. Yung Holy Spirit, mainis ka na lang. Talaga nga naman, pipigil ka na lang. Hindi na ikaw nagpipigil nun. It is the Holy Spirit ang siya nang pumipigil sa'yo. Amen. Dahil hindi na ikaw ang nabubuhay sa iyong sarili, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa'yo. Say yes. Kaya nga, kilalanin natin, sabi niya, hindi nga namin kayang mag-isip. Hindi namin kayang magplano ng aming sariling buhay. Ibig sabihin, kinakailangang kilalanin na merong nakakahigit at merong nakakataas na magbibigay ng direksyon sa ating buhay na nagmumula sa Diyos. Oh, hallelujah. There is much higher. Ibig sabihin, pag kilala mong merong nataas, merong mas nakahigit. At ang tao ay pwedeng kumuha sa Diyos ng karunungan. Alright? Ang tao ay pwedeng kumuha ng Diyos ng karunungan at ibibigay naman sa tuwing kailangan lang. Ibibigay sa tuwing kailangan. Kasi may mga bagay na hindi na karunungan ng Diyos ang kailangan eh. As the need arises, then you can draw to God. Kasi kailangan mo eh. Amen. Ano ba, pagising mo sa umaga, mag-toothbrush ka, kailangan pa bang kaisipan ng Diyos? There are things na you can do it on your own.
Pero yung mga bagay na hindi mo alam kayang gagawin, you have to go back to God, Lord. Ano ang kaisipan mo? Ano ang karunungan mo para sa akin? Kailangan pa bang karunungan ng Diyos? Magbihis ka lang sa umaga, maligo ka lang sa umaga? Lord, kaisipan mo ba ito na magbihis ako? Naligo ako, Lord, kaisipan mo ba na magbibihis ako ng damit? Hindi naman di ba? That is our own thinking na pwede na nating gawin. Pero yung mga bagay na hindi mo alam ano ang gagawin. As the need arises, you can draw to God. Pwede kang kumuha sa kaisipan ng Diyos dahil anumang hiningi mo, kailangan mo ang Diyos ang siyang magkakalob sa iyo. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon, sa mensahe mo, kapahayagan ng iyong mga pangyariang salita, lalo na sa mga nanay na nakasama namin ngayon. They were so special in your eyes, O Lord. Napaka-special nila sa inyo. At napakahalaga nila sa inyo. At kung paano ang paglukob ng iyong pagmamahal sa kanila, ito nga po, Panginoon, ay mananatili sa kanilang mga buhay. At ang pag-ibig mo na ipinirana sa kanila, ito na ang klaseng pag-ibig na pwede na nilang iparanas, lalong higit sa kanilang mga anak na kanilang sinasakupan. Lord, continue to bless yung life ng mga nanay na nakasama namin ngayon. At nawa sila, Panginoon, na magpatuloy ng higit na pagpapala sa kanilang mga buhay, lalong-lalo na ang hatid na pagpapala ng iyong mga pangyariang salita. Lahat ng papuri, pasalamat sa inahing binabalik sa tanging pangalan ni Jesus. Amen and amen. Thank you, Lord. Palakpakan po natin ang ating Panginoon.